Ang title po nito ay Paano Kumilos sa Kaharian ng Diyos. Alam mo si Jesus, lagi siya nagtuturo. Ang tawag nga sa kanya ay teacher. Mas malimit na ang tawag sa kanya ay guro o rabbi. Katulad sa pangyayaring ito, Mark 4 verse 2. Sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga at sa kanyang pagtuturo ay sinabi niya sa kanila. Sige, bago po tayo magpatuloy. So we know na nagtuturo si Jesus lagi and through parables. Ano ang parables? Talinghaga. Bakit gumagamit ito si Jesus? Ang talinghaga or parable ay simple story na may mensahe na totoo kahit sa anumang panahon. Kaya ang mensahe ni Jesus 2,000 years ago, through parables, hanggang ngayon, maliwanag pa rin ang meaning sa atin. Di ka naman talaga lagi namang maliwanag ang meaning. Ang parable ay word picture. Ito ay parang nagkukwento ka at nagpapakita ka ng isang larawan sa pamamagitan ng sinasabi mo. Kasi kapag literal na nagkwento ka lang o nagpaliwanag ka, may mga salita pong nawawala ang meaning. As time goes on, nawawala ang kahulugan. Katulad po nito, kung ikaw ay 60 years old, pataas, discounted ka na, di ba? Most likely, alam mo ang meaning ng Jeffrox. Pero yung Gen Z, alam mo ba ang meaning ng Jeffrox? Gen Z? Sino ang Gen Z dito? Makikita. Lois, do you know the meaning of Jeffrox, Lois? No. Sino pang Gen Z? Pakita ka ng Gen Z. Sandali muna. Ano gawan Gen Z? Ayun lang. So kapag nagkwento ka, using the words now, pwedeng mawala sa banda-bandariyan. Halimbawa, magbibigay ako ng isang sentence. May isang Jeffrox na nagsisi dahil sinayang niya ang kanyang panahon. Hindi mauunawaan yun ni Lois. So I have to say it in a different way para maunawaan ng henerasyon ngayon. May isang teenager na ang pantalong maong ay lawlaw na lawlaw, ang kanyang pocket ay nasa hita, siya'y payat, nakagayon siya, at siya'y nagmamariwana. At pagkatapos ay siya'y laging tambay, siya ay naka-t-shirt na Hanes na puti. Tingnan mo, nawala ang meaning as time goes. Pero sa parable, sa kwento, na-maintain ang meaning kahit iba't ibang henerasyon. Katulad ng sinabing ito, Mark 4 verse 3 hanggang 6. Makinig kayo, ang isang mga hasik ay lumabas upang maghasik. And verse 4, at nangyari sa kanyang paghasik, ang ilang binhi ay nahulog sa tabi ng daan at nagdatingan ng mga ibon at kinain ito. Verse 5, ang iba'y nahulog sa batuhan na do'y walang maraming lupa, agad itong sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. Verse 6, nang sumikat ang araw, nainitan ito at dahil sa walang ugat, ito'y natuyo. Verse 7, ang iba'y nahulog sa tinikan at lumaki ang mga tinik at sinakal ito. At ito hindi namunga. Ang iba'y nahulog sa mabuting lupa at namunga. Na tumataas, lumalago at namumunga ng 30, 60 at 100. Talinghaga, parable. Everybody knows the story. Kasi yun is simple story na nakikita ng lahat hanggang ngayon, nakikita. Now, verse 10. Nang siya'y mag-isa, ang mga nasa palibot niya kasama, ang 12, ay nagtanong sa kanya tungkol sa mga talinghaga. And verse 11, na sinabi niya sa kanila, sa inyo pinagkaloob ang hiwaga ng kaharian ng Diyos. Kindly say, hiwaga ng kaharian ng Diyos. Yan saan ang title ko Naka-4 akong palit. Hiwaga ng kaharian ng Diyos. Ngunit sa kanilang nasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa mga talinghaga. So, ito palang parable
Ang kinukwento nito, kaharian ng Diyos. Pinapaliwanag ni Jesus ang kingdom of God through parables. So, ang ating pag-uusapan ngayon, dahil mayroon palang hiwaga sa kaharian ng Diyos, most likely hindi natin alam kung paano kumilos dito. So pag-usapan natin, paano kumikilos sa kaharian ng Diyos. Ipinaliwanag ni Jesus sa mga disipulo ang talinghaga. Mark 4:14. Ang mga hasik ay naghahasik ng salita. Yun. The sowers sow the word. Yung palang mga hasik na sinasabi dito is someone who shares the word. So, ang seed na inihahasik ay word of God. The word seed is the seed of truth. Ito ang sabi ng John 17:17. Sanctify them in the truth, your word is truth. So, ang salita ng Diyos ang katotohanan. Pag hindi ayon sa salita ng Diyos, hindi katotohanan yan. So, ang una, kung paano kumilos sa kaharian ng Diyos. Ang kumikilos sa kaharian ng Diyos ay binabase ang buhay niya sa salita. Ang sabi kasi dito ay, okay, muna. Ano bang nagpapaiba sa Christian from a non-Christian? Ano ang nagpapaiba sa inyo doon sa mga taong hindi pa tinatanggap ang Panginoong Yesus? Ito ang nagpapaiba. Ang nagpapaiba ay kung saan nakabase ang buhay mo. Christians base their lives on the Word. I attended a party, dedication ng bata, at may nagtanong sa akin, kasi ako ay nag-share doon. Nakakatuwa naman. Sabi nung isa ako po yung na-bless. Ka-light po ng sinabi nyo. Hindi nga light parang mabigat pa nga Sabihin, yung mabigat. May nagtanong sa akin, kung lahat ba daw ay anak ng Diyos? Yan kapag ikay naghayag ng salita, yan ang napapag-usapan lahat ba'y anak ng Diyos? Okay. Siyempre, nag-aalang ako ng pagsagot, hindi ko alam kung saan ba nanggagaling ito. Sabi ko, hindi. Sabi niya, yun nga ang sinasabi ko Pareho tayo, pastor, ng paniwala. Pero, nung sinabi niya ang reason kung bakit sa palagay niya hindi lahat ay anak ng Diyos, ay napakalayo ng sinasabi ng Bible. Compared sa sinasabi ng Bible, napakalayo ng reason niya. Yung reason niya ay reason niya. Parang sinabi niya na, tingnan mo, magkakaiba ang antas ng buhay ng tao. Hindi magkakaiba. Merong anak, merong hindi. Sabi ko, paano kaya ito? At ito, ang pumasok sa isip ko, hindi talaga alam ng mundo ang truth. Ito ang nagpapaiba sa atin. Alam natin ang Word of God, naririnig natin ang Word of God, naririnig natin ang katotohanan. Kaya sinabi ko na lang sa kanya, may mga online messages ako. Makinig na lang ikaw. Dahil iniisip ko kung magsisimula ako ang pagsisimula ni zero knowledge yata So magsimula ka muna sa pakikinig ng Word of God. So ang Word ang nagpapahiwalay sa atin sa mundo. It is the reason why we don't celebrate Halloween. Kasi the Word says that we should not have any connection with the occult. Of course, pag sinasabi kong Halloween, yung mga style ngayon na may mga decoration na mga ghosts, yung mga anlalawa, mga witch. Ewan ko, ba't ang Halloween naging witch? We don't put Halloween decorations on our homes or office. Why? Because we are sanctified. Ang meaning ng sanctified, separated. We are separated by the truth. Alam natin, hindi tama yon. So yun ang nagpapahiwalay sa atin. That's why, sanctify them in the truth. Separate them in the truth. So, ang word na nagpapahiwalay sa atin sa mundo. Because this world does not know the truth. Actually, it was a new idea for them to hear Jesus saying, love your enemies. Wala pong nagsasabi noon, si Jesus lang. Yung mga naunang philosophers o nagtayo ng relihiyon,
ay ang sinasabi, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Only Jesus said, now, love your enemies. The truth separates us from the world. Katulad nung sinabi yung word na, what you think is the same as what you do. Oo. Iniisip mo pa lang, nagkukumit ka na ng kasalanan. That's the word, that's the truth of the kingdom of God. The word says, we should not harbor bitterness. Pati ba naman ho yun? Wala naman akong sinasaktan. Basta ho ako'y galit. Yun naman sa akin lamang. No. This is the truth. This is the word that is being sown or inihahasik. And even yung pinakamatinding sinabi ng Panginoong Yesus bago siya mamatay, it really caught the attention of those who heard it. When Jesus said, Father, forgive them for they know not what they do. Sinaktan ka, pinatay ka, papatayin ka na, at sasabihin mo, don't charge this sin against them, Lord. The truth separates us from the world. Ibang-iba ang truth natin. Habang ang mundo ay galit na galit sa mga nadidiscover na corruption, ang mga Christians, pinagpe-pray sila. Amen ba? Hindi sila nakikisama at hindi sila nagdadagdag at hindi nagpapaapoy ng galit. Tingnan mo ang katabi mo. Di ba? Sabihin mo, di ba? Kaya kung ikaw yung tao, nang alam mo lamang topic ay ang pinag-uusapan sa Senado, at ikay disappointed kasi wala ngayong hearing, magbago ka na. Baguhin mo ang topic mo. Marami pang topics, hindi yun lang. Yeah. The truth is alien to this world. But why? Because the truth came not from this world. And this truth is in the Word. Salamat, may Bible tayo. And this is called the seed of truth. Ang mga hasik ay naghasik ng salita ng Diyos. Dapat ihasik ang salita ng Diyos. Dapat i-share. Kasi ang mga tao kung magsalita, very confident sa kanilang truth, sa kanilang paniwala. Sabi, minsan, sa akin namang isip, ako'y napapailing, sabi ko, ang layo nila, ang layo sa katotohanan. Pero kung magsalita, talagang diin-diin. Men have spent their lifetime learning science and technology. What is science? Yun lang ang alam ko, yung systematized knowledge. Pero, ko naman Science is the systematic study of the behavior, actually meron pa yung structure of the structure and behavior of the natural world through observation. Alam mo, pag ikay natanong ng teacher mo, what is science? At sumagot ka ng ganito, masama ang tingin ng mga kaklase mo. Ay, ano to? Through observation, experimentation, and the testing of theories against the evidence obtained. So, bottom line, ang science ay pag-aaral ng natural world. Pinag-aaralan ang physical world. Tinitingnan how it behaves. Tinitingnan ang law of gravity, ang law of inertia. Tinitingnan yung momentum. Yan law principle ng natural world na may measure yan. Which means, science and technology we know now has no use in the spiritual realm. Has no use in heaven. Because heaven is not a natural world. Spiritual realm has no space and time as we know it. Hindi mo masusukat ang langit o ang spiritual na environment by length times width times height. Kasi lampas sa dimension na yon ang spiritual realm. And you can't measure eternity by AM or PM. Meaning, the science that we know now is useless.
pagdating sa kaharian ng Diyos. Okay. Man is boasting of where science has taken them. Sila pinagmamalaki nilang science, ang technology, the computers, the AI, the machines, the rockets that goes to the space and comes back sa pinanggalingan niya. Okay, tuwan-tuwa ka doon. Yung rocket, tapos bumalik kung saan nanggaling, doon ulit nagpunta. Alam mo yun, nung una, sa dagat yun, bumabagsak. At tuwang-tuwa ang mga tao, palakpakan. And Elon Musk, whose company developed that rocket, cheaper than NASA, is trying to go to Mars with his rocket technology. Actually, naghahanap siya ng volunteer. One way lang. Hindi na talaga makakabalik. And actually, madami nagbo-volunteer. Pero, hear this. Ano mang maabot ng science and technology, man will never reach heaven. It is just like the Tower of Babylon. Man trying by his own strength to reach heaven. Why? Because there is no material on earth na makakarating sa langit. Dahil ibang dimension ang spiritual realm. Ibang dimension ang langit kaysa sa ating natural world. Walang material dito ang makakarating sa langit. It is the reason kaya kailangang palitan muna ang ating katawan ng katawan ayon sa substance ng langit called glorified body para makapunta tayo sa langit. Wala pong tao na makakapunta sa langit maliban palitan ang katawan niya. Kasi ang katawan natin ito'y panlupa. Amuyin mo. Lupang-lupa na. Panlupa ito. Para ikaw makapunta sa langit, papalitan niya ng katulad ng sa Panginoong Yesus na katawan. Ang tanging galing sa langit na nandito sa lupa ay ang ating spirito. The breath of life. Ang hininga ng Diyos na noong nilalang ang tao, kumuha siya ng putik, inanyuan, hiningahan ang kanyang hininga at naging buhay na kaluluwa. That breath is the Spirit of God in every man. Yan ang bagay na nasa lupa na panglangit. At ito ay babalik sa pinagbuhatan nito. Ecclesiastes 12 verse 6 hanggang 7. Yes, remember your Creator now while you are young. Before the silver cord of life snaps and the golden bowl is broken. Okay, sa Tagalog. Alalahanin mong lumikha sa iyo habang kay bata pa. Bago ang silver cord ng buhay ay maputol. Alam ba niyo yung silver cord na yan? Kasi kami, nagtuturo kami ng deliverance di siyempre lumalalim sa pag-aaralan ng to. Alam mo ba yung mga nag-astral projection? Ang daming gumagawa niya, yung mga nagdadouble sa occult. Ang kanilang consciousness, ang kanilang kaluluwa ay umaalis sa katawan, pumupunta somewhere. Actually, sa India, may university na nagtuturo niyan. Astral projection. Pero itong sabi nila, merong cord na nakaduktong doon sa kaluluwang pumunta somewhere at sa katawan niya. Kaya nakakonect pa rin ang buhay. Buhay pa rin siya. Once maputol yung cord na yan, hindi na makakabalik yon sa katawan niya. Ito ang sinasabi dito. Remember your Creator now while you are young, before the silver cord of life snaps. Tatalino ng and the golden bowl is broken. Now, ito ang aking point. Verse 7. For then the dust will return to the earth, ang katawan babalik sa lupa, and the spirit will return to God who gave it. Yung spirit natin, yan ang God-like sa atin. There is always the God-like
There's always that God sa atin. It is the reason, iba tayong mag-isip kaysa aso, kaysa pusa, kaysa ano-ano. That is the, meron diyang substance na galing sa Diyos. It is the reason why you think eternity. Wala naman nagturo sa iyo ng eternity pero sabi ng Bible, nasa puso mo yan. Kasi alam ng Espiritu mo ang eternity. Because your spirit will be eternal. Walang katapusan yan. Ano pang hindi natin madadala sa langit? Sabi ko sa inyo, walang material o physical na makakarating sa spiritual realm. Our riches, our wealth dito, hindi natin madadala sa langit. You know that. Pero, we can transform the material wealth to heavenly wealth. Everything you do for God and everything you give unto the Lord for the expansion of His kingdom on earth, your sacrifices, your services, your giving, your good deeds ay may equivalent na reward or heavenly wealth. Iyon po ang pagtatransform ng iyong material riches to heavenly wealth. At napakataas po ng exchange rate ni Lord. Yung ikay magbigay lang ng malamig na tubig sa naghahayag ng salita, may katumbas na ng reward. Alam ba ninyong maraming atheists ang lumabas dahil sa science? One of the reason kaya nauusong homeschooling, kung narinig na niyo yung homeschooling, yung mga bata hindi na pinag-aaral sa school, yung mother na lang ang nagtuturo sa bahay. One of the reasons ay ang school ay puno ng mga professor na atheist. Hindi naniniwala sa Diyos. Kung ano-ano ang seed ang nilalagay sa isipan ng mga bata. Kaya maraming atheist dahil sa science, hindi nila matanggap na totoo ang anumang hindi nila nakikita. Hindi nila matanggap na totoo basta hindi nila nakikita. At hindi nila matanggap na totoo basta hindi kumikilos ayon sa principle at batas ng natural world. I am praying for someone dear to me. He is a very good man. At he needs prayer kasi meron siyang medical condition. But the problem is this. He does not want to accept Jesus. Dahil siya ay scientist. Siya ay naniniwala lang sa nakikita niya. He only believes in what he sees. The material, the physical, the natural world. Kaya, kung gusto mong kumilos sa kaharian ng Diyos, may kailangan kang gawin. John 20:29. Sabi ni Jesus kay Thomas, kasi sabi ni Thomas, maniniwala lamang ako na ang Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli kung makikita ko siya, makikita ko ang sugat sa kanyang kamay at sa tagiliran. Ay dumating nga si Jesus. Yan ni nung siya'y nag-resurrect na, sabi, Tomas, ari ang sugat ko sa kamay o sa tagiliran, hipo. Nahipo pa baga. Sabi nito, my Lord and my God. Kaya siya'y napangalan ng Doubting Thomas Hindi ka pwedeng mag-operate sa kaharian ng Diyos kung ikaw ay naniniwala lamang sa nakikita. Kaya sabi ni Jesus, John 20:29, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. That is how to operate in the kingdom of God. So, ang una, ang kumikilos sa kaharian ng Diyos must believe before He sees. Tayo kasi, to see is to believe. Sabi, ikaw ay aking ililibre dito. Di wala ako. Hindi nga, sumama ka. Ala. Ari nga. Meron talaga hindi maniwala hanggang hindi nakikita. Now, kung mapapansin mo, nung si Jesus nagpunta dito,
Medyo nire-review ko was there an instance na nagturo siya ng science and technology? Palagay ko hindi O baka naman ako'y nagkukulang ng pag-aaral. Kasi, hindi mo ito gagamitin sa langit Okay. Very proud ang mga tao, meron silang computer. Alam mo ba, yes, sa computer, patindi na patindi ang memory, pabilis na pabilis ang pagpaprocess, ang bilis-bilis na. Pero alam mo ba kung bakit may computer? Kasi ang ating brain hindi nagpa-function in its fullest capacity after the fall. Tuwan-tuwa tayo kasi merong AI. Alam mo ba kung bakit merong AI? Kasi nga, tayo ay bumagsak sa kasalanan, naapektuhan yun. So we need help. We are very proud sa mga machines. We are very proud sa mga technology na nagpapagaan ang ating trabaho. Ang washing machine, ang dryer, ang dishwasher, yung mga machine na yan. Pero alam mo ba kung bakit may machine? Kasi nga under curse ang mundo. Ang sabi ng Diyos, simula ngayon, paghihirapan mo ang iyong kakainin. Noong una, pinuproduce lamang ng earth ang kailangan ng tao. Wala tayong need, pinuproduce lang. Dahil sa kasalanan, pinaghihirapan na natin ang pinakasimpleng bagay na kailangan natin. Yung science and technology ay lumabas because of our need na huwag tayong mahirapan dito sa sinumpang lupang ito. So what is my point? Hindi mo kailangan ng science and technology pagdating sa langit. So why will Jesus teach science and technology? Ang ituturo niya how to operate in the kingdom of God. Ang ituturo niya, paano ba ang pagkilos sa kaharian? Kasi ibang principle dyan. Wala diyang gravity the way you know it. Kaya instead na magturo si Jesus ng science and technology, ang itinuro niya ay pagkilos sa kaharian ng langit habang nasa lupa. At tinuruan niya ang mga disipulo na manampalataya. Basahin mo, laging na lang siya nagtuturo na manampalataya because that is how to access the kingdom. Kailangan manampalataya ka. Kahit ang nakikita mo hindi maganda, mananampalataya kang pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabata ng pabata. Hindi ko nakikita. Kaya nga, that is how to access the kingdom of God. Maniwala ka muna bago mo makita. Alam mo kung bakit ikaw ay stress, depressed, worried? Hindi mo nakikita yung pangako, yung word, yung katotohanan. Ang nakikita mo, yung nakikita mo. At sabi ng Panginoong Jesus, the just shall live by faith. Kahit hindi talaga ng salita ng Diyos, it's so different. Telling us, gaganito ang pagkilos sa kaharian ko Actually, Jesus went beyond science and technology. Lumampas siya dun And we have a glimpse of this when Jesus fed 5,000 men with 5 loaves and 2 fish. Nakakita tayo ng kung paano si Jesus lumampas sa science and technology of this earth. Jesus do not need the knowledge to plant, to grow, and harvest wheat, and to process it into flour, and to bake it into bread. And Jesus does not need the technology needed to design and make an oven that could bake lots of bread in a single time. No. He just transforms materials. Nananalangin lang siya, nananampalataya at alam na ang kanyang panalangin ay sinasagot ng Ama at sa pamamagitan ng 5 tinapay na yon, pinamahagi niya at pinakain niyang 5,000 lalaki, hindi na binilang ang babae, hindi na binilang ang mga bata at napakain ni Jesus. Now tell me, nasaan
ang science doon. Sige, pag-aralan natin, paano dumami ang 5 tinapay para mapakain ang 5,000 lalaki. 5 nga ba ang tinapay yun? 5 loaves nga, ano? Oo. Ha? At marami pang natira. Yeah. Where is science there? Jesus went beyond science. Pastor, anong ibig mo sabihin? Anong pinupuntahan mo dyan? Be patient lang, ha? He brought the kingdom of God on earth. Letting the will of God be done on earth as it is in heaven. Alam mo ba nung dumating ang Panginoong Jesus, dumating ang kaharian ng Diyos? Yeah. Man is boasting on where science has taken him. Pinagmamalaki ng tao na he can transplant the cornea of the eye from an eye of a person to another person. At dahil doon, makakakita ulit yung taong yon. Pero, pinag-aralan ko yun eh. Yung cornea pala, yun eh, parang lens, ano? Yun ang tinatransfer. Pero, hindi pa nila kayang mag-transfer ng eyeball. Bakit? Kasi, meron pala diyang nerve, optic nerve, na nakaduktong yung ating eyeball sa ating brain. Okay? Yung optic nerve na yon, merong more than million na fiber strands. Maliit at 1 million of fiber strands. Ganon ka-complicated, ka-complex ang pagkakagawa ng Diyos sa katawan natin. Na pag yun ay naputol, hindi mapapagduktong. Kaya hindi makapag-transplant ng mata ang mga tao. Ay, tingnan mo naman si Jesus, ano? Nakakita ng bulag. Parinig ka nga. Bulag. Kaliha, kumuha ng putik. Dinuruan. Nilagay sa mata. Eyeball. Walang eyeball. That is the meaning of the kingdom of God in our midst. Na tinuturuan tayo ni Jesus how to operate in the kingdom of God kahit hindi natin nakikita ang kahariang yon, it is in our midst. Yes, hindi mo talaga kita kasi ibang dimension yan, ibang realm. Pero it doesn't mean hindi mo nakikita ay hindi totoo. Actually, yun ang mas totoo. Because this natural world that we see, ito'y mawawala. Pati nga tayo mawawala dito. The spiritual realm is what will remain. Kaya gawan ninyo lang, do everything para maisip mo ito't maunawaan para hindi ka nabubuhay para dito. Nabubuhay ka para doon sa pupuntahan. Nakaka-follow ba kayo? May mga hindi naniniwala sa signs and wonders. Meron akong ipinag-pray sa Ligao City, isang leader natin doon. Galing siya sa isang church na sabi ng pastor niya, ay kapag ka ikaw ay Christian na, nasa iyong Holy Spirit, ay hindi ka na magkakaroon ng karga. Sabi, if your theology does not coincide with the experience, you have to check on your theology. Sapagkat hindi yan ang ating nararanasan. Hindi sila naniniwala sa signs and wonder kasi ang himala ay hindi sumusunod sa batas ng lupa. Kaya kapag ikaw ay tumanggap ng himala, it means na access mo ang kaharian ng Diyos. Kasi sa kingdom of God, hindi yan sumusunod sa batas o principle ng lupa. Kaya kung ikaw ay tumanggap ng healing, ibig sabihin may na-access kang power out of this natural world. Kasi ang kaharian ng Diyos ay nasa kalagitnaan natin. At ito wala ito sa ilalim ng natural law. Kapag si Jesus ay kumilos sa himala, kumikilos siya sa kaharian ng Diyos kahit siya'y nasa lupa.
At kapag si Jesus ay nagtuturo, tinuturuan niya tayo kung ano ang kaharian ng Diyos and how to operate on it. Kaya ang purpose ni Jesus lagi, makamukha niya tayo eh. Kasi ibang ugali sa kaharian ng Diyos kaysa sa lupa, iba. Sa kaharian po ng Diyos, ang sabi, yes, you can be angry, but don't let your anger lead you to sin. Sa aking life group, laging yun ang pinagtatagumpayan ng isa kong life group member eh. Yung napagtagumpayan daw niya, hindi na daw siya nagalit sa traffic. Hindi na daw. Laging yun ang kanya, talaga yun ang pinagtatagumpayan niya. Kasi sa kaharian ng Diyos, iba ang behavior. Sa kaharian ng Diyos, hindi pwede ang siloso at silosa. Napatingin lamang galit na eh. Ang jealousy is out of the flesh. Hindi tayo kumikilos sa laman. Sa kaharian ng Diyos, hindi pwede ang mainggitin. Sa kaharian ng Diyos, hindi pwede ang immoral. Are you there? Iba ang behavior sa kaharian ng Diyos. Kapag si Jesus ay kumilos na sa himala, kumikilos siya sa kaharian ng Diyos kahit nasa lupa. He is not limited by the laws of the natural world. That's why he can turn water into wine. He can walk on water. He can pacify a raging storm. Dahil hindi siya under ng batas ng lupang ito, ng natural law, hindi siya under ng science na pinagmamalaki. So itong sunod, how to operate in God's kingdom. Ang kumikilos sa kaharian ng Diyos should expect to see signs and wonders. May mga kahit man of God na, kahit mga pastor, ay hindi masyadong nakikita sa ministry nila ang signs and wonders. Alam mo kung bakit? Ito lang yon. Hindi sila nag-expect. Hindi sila nag-expect na pag sila nag-pray, gagaling nga. Ako nag-expect eh. Ayan ha, tingnan mo, yan ay mawawala. Meron ako pinagpe-pray. Meron akong bukol saan? Dito sa likod, saan pagpe-pray ko? Okay, pray. Tingnan mo ha, yan ay mawawala. Yan ay pag nakita ng doktor, sasabihin mo, abay lumiit. Kasi, if you are operating in God's kingdom, you should expect miracle. Kasi, ang himala means na-access mo ang kaharian ng Diyos. Noon, ako challenge yung gang may pagpe-pray kang hindi makalakad, ano? Sasabihin mo, tayo! Nakakaano eh. Ay, paano pag hindi nakatayo? Yung labanan lang gayon. Pero, kung talagang ikaw living by faith, the just shall live by faith, mag-i-expect ka. Na pag pinag-pray mo, yung taong stress na stress, ay magkakaroon ng kapayapaan. Na pinag-pray mo, yung hindi makalakad, ay lalakad. It is the reason pag ako'y nagpapahawak sa inyo sa parte ng katawan na may nararamdaman, expect ko, sasabihin ko, ako'y nag-expect ng sunod-sunod na testimony. Because that is how to operate in God's kingdom, nag-expect ka ng himala. Kaya, wherever Jesus was, the kingdom of God was there. Nadadala niya ang langit sa lupa. And Luke 17:20 and 21, once on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, the coming of the kingdom of God is not something that can be observed. Yan ang bagay. Hindi nga nakikita ang kaharian ng Diyos. Verse 21, nor will people say, here it is, or there it is, because the kingdom of God is in your midst. Paano kayo tumaunawa ng mga disipulo? Tayo nga, hanggang ngayon inuunawa pa natin Sa Tagalog, kailan daw dadating ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos hindi mo yan makikita, sasabihin mo, yun, dumating na, yun, naroon na. Dahil ang kaharian ng Diyos ay nasa kalagitnaan ninyo. Ay, nasaan ho? No. Iba talaga. It is not, kaya sabi ng Panginoong Yesus hindi dito ang kaharian ko. Hindi itong inyong nalalamang mundo. Pero mas totoo yun.
Ang kaharian ng Diyos ay hindi makikita, pero ito'y nasa kalagitnaan natin. At ang wisdom na gustong ituro ng Diyos, ni Jesus, while He was here, ay how to live in the kingdom of God. Why? Because iyon ang tunay na buhay. Iyon ang katotohanan. Mas totoo po yung hindi natin nakikita kaysa nakikita natin. Dahil ito nakikita natin ito, mawawala ito eh. Tutupukin ito ng apoy. Ayon sa Revelation, babaguhin ito. Yang ganda ng civilization na yan, yung pinagmamalaki natin, magagandang tanawin yan, mababago yan. Why? Because hindi ito yung truth. Ang truth ay ang spiritual realm na siyang pagdating ng araw ay itong mangyayari. The new heaven and new earth will come. Iisa na yan. Okay. Masyadong nag-end times tayo. Bakit sinabi na kapag hindi naunawaan ng talinghagang ito, hindi na maunawaan ng iba pa? Ayun kasi ang sabi eh. Hindi ninyo naunawaan ito? Itong maghahasik na ito? Dahil kung hindi nyo maunawaan, wala kayong maunawaan sa ibang parable. Bakit? Kasi ang talinghaga ay nagpapakita kung ano at kung paano kumilos sa kaharian ng Diyos. At sinabi sa parable na ito na lahat ay dapat magsimula sa salitang inihahasik. Lahat ay magsisimula sa katotohanan. Kaya ang sunod, ang kumikilos sa kaharian ng Diyos must feed on the Word. Feed on the Word. Kung gusto mong kumilos sa kaharian ng Diyos, hear, listen. At ito ang nangyayari once may nahasik na salita. Dahil gusto ni Satan na tayo ay maging earthly-minded, kukuhanin agad ni Satan ang salitang nahasik sa iyo. Mark 4:15. Mag-explain na si Jesus ng talinghaga. Ito ang mga nasa tabi ng daan na nahasikan ng salita. Nang kanilang mapakinggan ito, agad dumating si Satanas at inagaw ang salitang inihasik sa kanila. Modus operandi ni Satan, nakawin kaagad ang salitang inihasik. Ako'y nag-share sa inyo ha. Maaring, gayong yung pala yung silver cord, nakaduktong pala doon ang buhay. Ang kaharian pala'y nandito na, hindi nakikita pero totoo. At si Jesus kumilos ng lampas sa batas ng mundong ito kasi nag-access siya sa kaharian. Ang miracle pala ay kapag nag-access ka sa kaharian ng Diyos. At para pala mangyari ang himala, you should expect. Because the just shall live by faith. Ang dami mong nakikita, ang dami mong na nakawin agad ni Satan yan. Kaagad. Iyan ang kanyang purpose. Huwag hayaang magtagal ang salita sa puso. Yes, maaaring na-bless ka, pumasok sa puso. Kaya lang, hindi nagtagal. Ay kitang-kita naman kapag nanakaw agad eh. Bakit? Hindi napapagkwentuhan. Yung salita ng Diyos, may narinig ka. Tingnan mo ha. Kung pag-alis mo dito, pag-uusapan ninyo sa sasakyan, pag-uusapan ninyo habang kayo nagmomol, titingnan mo kung pag-uusapan mo. Hindi. Ibig sabihin, ninanakaw na, nawawala na sa puso. Yung bagay na hindi nananakaw, nandoon yun. Lumalabas yon, yung truth na yon. Ito ang reason kaya meron tayong life group. Ito ang reason kung bakit dapat may life group ka. Ito ang reason na kapag hindi kita nakikita sa life group, tinetext kita. Bakit? Kailangan yung salita na narinig nung linggo ay huwag manakaw kaagad. Manatili sa puso. Para mapag-usapan, mas unawain pa. Pero may strategy si Satan na mas matindi. Sa halip na nakawin agad, ang kanyang ginagawa, pinipigilan na niyang mahasikan. Pinipigilan ka na makarinig ng word. Yung bang habang nandito ka, parang ang iyong mata bumabagsak. Bigat.
sabi naman tumulog ng maaga. Ay panay pa rin panay ng like at saka heart doon sa mga post ng iba Ay pastor, ba't nyo alam? Ay gising pa rin ako. May strategy si Satan na mas matindi. Huwag nang mahasikan. Aliwin ng iba't ibang desires ng mundo. Huwag nang padatingin sa puntong may aagawin pa. Tuksuhin na huwag umaten, o huwag makinig, o huwag sumunod sa invite. Kaya may mga taong nakiiwas makinig ng salita. Meron akong alam hindi niya maimbita. Yung ginawa itong ating live na ito. Nilalabas niya ang speaker sa labas ng bahay at lakas na pinatutunog. Huwag kayong umaten. Pakinggan ninyo. Ewan ko, meron kang nasanay ng humindi. Yung humindi na, ay pinangatawanan na Walang ka-reason. Aanuhin mo. Aanuhin ka natin. Pinapakain pa nga pag first time. Hindi nila alam. Akala nila sila pa Hindi nila alam. Si Satanas na kumikilos doon. There is someone who does not want to listen to the word. Lumalayo. Talagang ilang beses nang in-invite, ayaw. May isa naman, share-sharean mo. Abay, kunwari nakikinig. Siya naman ang siyang imik ng imik. Kaya pala nakikipag-share na gusto siya ang mag-share. At meron isang atheist na nung tinanong kung gustong tanggapin ng Diyos, ang sabi, no way. Anong pare-pareho sa kanila? Because these persons are persons that I know. Anong pare-pareho sa kanila? They have no fear of God. Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Yang takot sa Panginoon, diyan nagsisimula ang karunungan. Kaya ayaw makinig, walang takot sa Diyos Akala niya, kaya niya ang buhay. Akala niya, kaya niya dalhin ang kanyang sarili sa langit. Akala niya, pwede siyang malayo sa Diyos. Fools ang tawag ng Bible dyan. Hangal. The fools despise wisdom and instruction. Ano kang masama sa makinig? Sabi nga nila bago ka umayaw, tikman mo muna. Ay naayaw na, hindi pa natin tikman ng durian. Tikman mo, ayaw ko nga. Sino ang gusto ang durian? Okay. Sino ang ayaw? Welcome to the club. Pero ako'y bago umayaw, 3 beses na akong tikim. Nag-try ako. Talagang niluluwa ko Pero at least, tinikman ko. Ay yung iba, hindi pa nakakatikim, ayaw na Tayo din Ano ka ito? Ang sunod, ang kumikilos sa kaharian ng Diyos must have the fear of the Lord. Kaya pray, kung meron kayong kilalang ganon, wala kang magagawa kundi ipanalangin sila. Pray for those people na magkaroon ng takot sa Diyos. Hindi takot sa relihiyon. Hindi takot sa sasabihin ng tao. Hindi takot sa tradisyon. Hindi takot sa siya hindi na makabilang sa kanyang grupo. Takot sa Diyos. Pray na magkaroon ng takot sa Diyos na pinagpe-pray mo, doon lang magsisimulang maging interesadong makarinig ng Bible. Iba pang style ni Satan ay aagawin ng salita by persecution. Mark 4:16-17. Ito pinapaliwanag ni Jesus ang talinhaga. Gayon din naman ang mga nahasik sa batuhan, nang marinig nilang salita, agad nila itong tinanggap na may galak. Verse 17, at hindi ito nagkaugat sa kanilang sarili, kundi panandalian lamang. Kaya't nang dumating ang kapighatian o ang pag-uusig dahil sa salita, kaagad silang tumatalikod. So dito nakita natin, pumasok din naman ang salita sa puso. Masaya nga tinanggap na may galak. Sa word natin ngayon, na bless. Pero maya-maya nagka-problema at balik sa dati.
Yung bang noong dati na pag may problema, ang pinupuntahan, ang default mode ay alak. Ang iba naman ang default mode ay mag-isip ng mag-isip hanggang 4:00 ng madaling araw. Nagka-problema, balik sa dati, galit. Yung dating ikaw, na alam mong hindi na yun ang truth, hindi na yun ang dapat na gawin, worried, takot, at nabaliwala yung narinig na salita. Hindi nagkaugat. Malalaman mo lamang kapag ang salita'y nagkaugat sa iyo, kapag dumaan ka sa pagsubok at nanatili ang salita. Na sa halip ikaw ay galit, pinagpe-pray mo yung mga gumawa sa iyo ng injustice. Mahirap yun. Pero pag ikaw ay mayroong salitang nag-a-abide in you, yun ang lalabas. Nakatanim. Hindi nila alam, maraming Kristiyano hindi alam, yung mga ganong sitwasyon, set up lang ng kaaway para nakawin uli ang salita, para hindi magbunga. Kasi yun ay pagkakataon para lumabas ang bunga ng salita ng katotohanan. Oops, sa sitwasyong ito, Lord, tulungan mo ako magtagumpay dito. Hindi ko hahayaan ang sarili ko na ma-stress. Hindi ko hahayaan ang sarili ko na mag-worry. Bakit? Kasi may Diyos ako. May tatay ako sa langit. Ilang ulit ko nang sinabi sa inyo, kahiya-hiya sa mga ibon kapag nakitang ikaw ay nag-aalala. Sapagkat ang mga nag-aalala lamang ay yung walang ama na nakikialam sa buhay nila. Meron tayong Heavenly Father who is better than our earthly father. Kung may nangyayari sa iyo, alam yon ng ama, sukat yun. Meron siyang gustong palabasin lamang sa iyo. Yung salitang iyong narinig, kailangan mo yun ay lumabas at bumunga. Ibig mo sabihin, Pastor, Satan will go that extent na mag-create ng mga problema para lang mawala ang joy ko sa salita. Para naman, Pastor, napaka-importante ko. Hindi ka importante. Ikaw ay threat. Ha? Okay. May nagpa-counseling sa akin Sobrang stress siya. Kung ano na daw ang kung ano na daw ang kanyang mga naisip na hindi maganda. Sabi ko, palabasin mo ngayon ang salita na iyong narinig. Ang una ko sinabi, may ama ka sa langit. Hindi ka orphan. Hayaan mo naman na ikaw ay have your peace, rest on God's love. And then, inisip ko yung mga pinirich ko lately Baka kasi pumasok, katulad ng hindi ka iniligtas upang pabayaan lang sa dulo. Alam mo, ay sandali. Ay papaano bubunga ang salita kung hindi ka nakikinig? So, ang kailangan, meron ditong kondisyon. Kailangan nakinig ka ng salita. Matanim, para yun ay lumabas sa mga sitwasyon na kailangan mo. Uulitin ko. Sobra ang ginawa ng Diyos sa'yo para iligtas ka. Do you think it is logical na matapos mamatay ang isang Diyos para sa'yo, ay papabayaan ka na lang sa dulo? Kaya sabi ni Lord and lo, I am with you always. Naintindihan ni Satan ang power ng salita ng Diyos kapag nanirahan ito sa buhay ng isang Kristyan. Delikado ang kaharian ni Satanas kapag ang isang Kristiyano ay may salita ng Diyos sa puso at kumikilo sa salita. Delikado siya. John 15:7, but if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. Takot ang kaaway ng salita'y nananatili sa atin. Dahil kapag ang salita at ang pangakong yan ay nasa atin, hingin natin ayon sa salitang nakatanim diyan, hingin natin sa Lord at ibibigay ni Lord sa atin dahil kumikilos tayo sa katotohanan ng kaharian ng Diyos, ina-access natin ang kaharian ng Diyos.
Takot si Satanas diyan. Kapag natutunan ng mga Kristiyano how to access the kingdom, delikado siya. Bakit? May nakita may sakit. Parinig ka pagpe-pray kita. Parinig ka. Samantalang dating ang Kristiyanong yan, nagpapapray lamang. Dati ang Kristiyanong yan ay nakaupo sa likod. Pero nung ang salita na, by the stripes of Jesus you are healed, at lahat na patungan ng kamay ko'y gagaling sapagkat ito ang tanda ng mga nananampalataya sa Kanya at yung nakatanim ng malalim, kumikilos na siya ayon sa salita. Delikado si Satanas. At pagkatapos ng signs and wonders ay sasabihin mo, mga kapatid, yung nakita mong yan ay nagpapatotoo na buhay ang Diyos, buhay ang Panginoon natin. Now you know kung bakit laging kukuhanin ni Satanas ang salita, kukuhanin ang katotohanan sa iyo, at papaniwalain ka sa kanyang prinsipyo at batas. Limitado ang mundong ito. Mark 4:18 and 19. Ang iba'y nahasik sa tinikan. Ang mga ito ay nakinig ng salita. Ngunit ang mga alalahanin ng sanlibutan, ang pang-akit ng kayamanan, at ang mga pagnanasa sa ibang bagay ay pumasok at sinakal ang salita at ito hindi nakapamunga. Again, ang purpose ng salita ay mamunga. And the enemy is doing everything para wag itong mamunga. Yung kang pagkarinig, ay maganda naman nga yung sinabi ni pastor eh. Tama naman eh. The problem is this. They desire something else. Merong testimony akong narinig from another church. Siya ay nasa same-sex relationship. Pareho silang babae. Umattend siya ng church. Hanggang sa naging member siya ng small group. At itong sabi niya, walang humusga sa kanya. Wala nagsabi sa kanya, ikay magbago. Tinanggap lang siya. Magkasama sila doon. Yung dalawang in a relationship. Pero kahit matagal na silang nasa church, nakakapakinig ng salita, nananatili pa rin sila sa relasyon na yon. Until one day, pumasok ng malalim ang salita at natakot na sila sa impyerno and they decided to obey God. This is my point. Hanggat nakikinig yan ng salita, hintayin mo na ipumasok sa puso at mag-ugat at siya na mismo ang kikilos ayon sa salitang kanyang narinig. Bubungay ang salitang iyan. Huwag mong bumbahan ng pampabunga. Akala mo kasi mangga, minamadali mo. Bakit hindi pa rin nagbabago? Psh, 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 psh. Magbago ka na. Psh, psh. Dagdagin, gamot, dagdagin. Psh, psh. Hayaan mo. Mas matamis ang bunga na hindi pinilit. Paalala ha, kung may nakikita ka man dito na ikaw ay parang hindi ko type yan, huwag kang tumulad sa mga taong namamato. Sa babaeng nahuli sa akto ng pangangalunya, huwag kang sumama sa grupong yon. Marami na yan. Marami yang mamamato. Marami yang online bashers. Huwag ka nang sumama. Doon ka sa party ni Jesus. Doon ka sa grupo ni Jesus. Ano yon? Yung cool na cool. Bumato ang walang kasalanan. Doon tayo. Hindi tayo nang babato. Tayo'y nagtatanggol sa binabato. Kahit kung masama sila, oo, pareho mo. Kaya mo naman sinabing sila'y masama, ikinumpara mo sa iyo, akala mo walang ginagawang masama eh. I told you, hindi maraming kasalanan ang magdadala sa impyerno, kundi may kasalanan, maliit o malaki. Kaya all of us need the grace of God. All of us need Jesus na nagbayad ng kasalanan natin. Alam mo yung mga tao matagal mag-decide doon sa pagbabago? Yung bang ang tagal-tagal lang nakakarinig na salita, barik pa rin ang barik. Huwag kang titingin kahit kanino, sa akin lang. Huwag mong husgahan. Titingnan pa. Kaya yung mga yan ay matagal mag-decide, it is a matter of desire. Kahit blessed na blessed sa salita,
ay hindi nananatili ang salita kasi mas matindi pang desire niya sa ibang bagay. Whatever it is, it could be anumang bisyo, sugal, lust. Ang sinabi dito sa verse ay yung pang-akit ng kayamanan. The desire for riches. Alam mo yan? Meron at wala, pwedeng matindi ang desire for riches. Mayaman o hindi. It doesn't matter kung anong katatayuan mo. Ang pinag-uusapan dito ay, ano bang desire mo? Kapag yung isang bagay na yan ay nagpapalungkot sa iyo ng sobra, it means yan ang desire mo. Hayaan mo ang magpalungkot sa atin ng sobra yan. Yung mapalayo tayo sa Diyos. Yun ang magpalungkot sa atin ng sobra. Hindi yung nagasgasan ng sasakyan. Yung umuurong ay nabasag ang bubog. Meron pa ba dito na bawal madumihan ng sasakyan? Taas ang kamay. Bakit? Babatuhin namin paglabas. Batuhin ang sasakyan. What is my point here? It is a matter of desire. At malalaman mo ito kung ano nagpapalungkot sa iyo. Ang nagpapalungkot ba sa iyo ay pag nabawasan ng iyong bank account? Uy, naku, manipis na. Malungkot na ako. Ang nagpapalungkot ba sa iyo ay kapag na-max na ang credit card? Uy, ayaw nang tanggapin. Ano nagpapalungkot sa iyo? Ang nagpapalungkot ba sa iyo ay pag-ibig na hindi ibinalik? Closing prayer. Closing prayer. Hayaan mo ang higit na magpalungkot sa iyo ay kapag alam mo na ikay napapalayo kay Lord. Yun ang magpalungkot sa iyo. Huwag niyong kakalimutan ha. Ito'y wisdom, parable ng aking tatay. Pag may lumampas na taxi, may kasunod pa yan. Wala na ho Uber na. It is the chase, it is the desire. Merong mas matinding desire sa iyo kaysa yung maghari ang Diyos sa iyo. That's the problem, kaya ang tagal bago makadecide. It is a matter of desire. Hingin mo sa Lord ang biyaya, Lord, hayaan mo namang ikaw ang naisin ko. Mas naisin ko. Kasi hanggat ninanais mo yon, hindi mo na naisin si Lord. Lampas mas matimbang ang pagnanasa mo doon Hingin mo kay Lord, Lord, gusto ko ikaw ang aking nais. Gusto. Ang kumikilos sa kaharian ng Diyos ay nababago ang desires. Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Uy, pare-pareho ang ating mindset, pare-pareho ang ating desire. Ang desire natin is no one should perish. Katulad na sa Panginoong Yesus, ang desire natin is that many will hear the word. And I'm telling you, napakadaming hindi alam ang salvation. Ang desire natin ay makapag-open tayo ng churches sa Bicol region. Ang desire natin ay ito ay mangyari at maganap. Na mas matindi ang desire natin doon kaysa bumarek, kaysa magsugal. Pastor, tama na, duguan na. Pero huwag kayong mag-alala. Yun naman in general. Karami nga sa online. Hindi ko kayo pinapatamaan. Dahil kung pinapatama ko kayo, babanggitin ko ang pangalan mo. Pero kailangang ihayag. Kailangang ihayag. Tatapusin ko na. Mark 4:20. Ito ang ideal. At ang mga ito ang nahasik sa mabuting lupa. Narinig nilang salita, tinanggap ito, at namumunga ng 30, 60, 100. Iba't ibang level. Anong nakikita natin? Narinig, tinanggap, namunga. Alam mo yung narinig, tinanggap, meron doong kondisyon para mamunga.
Narinig, tinanggap, namunga. Yung tinanggap, it should be quality. It doesn't mean na paiyak ka. Quality yung pagtanggap. It should be yung realization. Yung bang pag narinig mo salita, yung gang pasok sa loob at sasabihin mo, oo nga eh. Oo nga eh. Yung gang realization na yun nga ang totoo. Oo nga eh. At hindi mo kailangang umiyak. Hindi mo kailangan, oo nga. Hindi. Yung bang talagang, oo nga. Mas delikado sa kaaway yun eh. Yung realization ng katotohanan. Oo nga. Yun ang namumunga. Titigil ko na nga ang ambisyong ito. Tama na. Yan, quality decision na. Kasi, narinig, naunawaan. Ang salitang tumitira sa puso ay salitang lumalabas sa kilos. Now you have heard ang hiwaga ng kaharian ng Diyos. Lahat na hindi mo kailangan, lahat na kailangan mo sa lupa na hindi mo matanggap, alam mo kung bakit? Ay ina-access mo sa lupa. Kunin mo sa kaharian. Narinig mo how to operate, ha? You must expect miracles, expect signs and wonders. Nag-a-access ka sa kaharian ng Diyos, mag-expect ka na may mangyayari. You must feed on the word, on the promises. Pag nakinig mo ang salita mo, pag narinig mo salita ng Diyos, wag mong hayaang manakaw yun ng kaaway. Papanatiliin mo sa puso mo. Pag narinig mo, paglabas dito, pag-usapan ulit ninyo. The just shall live by faith. Kahit pala nakikita ko, nararamdaman ko, ang sasabihin ko, hindi yung totoo. Ang totoo, ako'y magaling na. Pag-usapan ninyo, hayaan ninyong manatili sa puso because when the word abides in you, and you abide in Him, ask whatever you will, and it will be granted unto you. Kapag ang salita'y nananatili doon, delikado ang kaaway. Alam mo ngayon, mag-a-access tayo sa kaharian ng Diyos. Yung hirap na hirap kang matanggap kasi ikaw ay dito sa lupang ito umaasa. Ikaw ay nagtitiwala sa prinsipyo at batas ng mundong ito. Alam mo kang sinasabi ng mundong ito? God helps those people who help themselves. Sa Bible yun. Sa Bible, may biyaya. God is gracious to whom He wants to be gracious. Kaya yung iba, puro sikap, tiyago, sige, gawin natin ito, gawin natin ito. Oh yes, thank you. Masipag ka, perseverance ka, pero there is a law higher than that law. Hindi ko sinasabing mali yung law na yon. Ang sinasabi ko, there is a higher law. And what is that law? The law of grace. Na pwedeng tumanggap ka ng biyaya, na hindi ka naman karapat-dapat, ay tanggapin mo yon. Bakit? Kasi ikaw ay nananampalataya na meron kang Ama sa langit na nag-aalaga sa iyo. Dahil meron kang salitang tinanggap at alam mong yun ang katotohanan at na-overcome noon ang lahat ng takot, worry, stress. Isa lang ang salita, isang salita lamang, kaya na niyang baguhin ang buhay mo. Bagong-bago ako nung naunawaan ko ako'y may Ama sa langit, na-secure ako. Ano man ang harapin ko? Ay hindi naman ako ngaharap mag-isa. Magkasama kami ni Father God. Sige. Let's get ready to rumble. Kaya ikaw i-stress. Akala mo ikaw lang ang humaharap sa mundong ito. I'm telling you, hindi mo kaya ang mundong ito. Pero ang mundong ito, hindi ka kaya pagkasama mo ang Diyos. Hayaan mo yung mga salitang manatili sa puso mo na talagang hindi mananakaw, na kahit may nangyayari dito, nakatayo ka. Yung iba, umiiyak na ikay nakatayo. At sinasabi mo, it's just a matter of time. Mababago ang sitwasyon, pero hindi mababago ang pangako ng Diyos sa akin. Ikaw ay ulo, hindi ka buntot. May mga taong gustong manakit sa iyo, gustong unahan ka. Sige, parang lang yan, si Fernando po. Papasuntok sa una. Pero mamaya, lalabas ang panday. Nako, Gen Z nga pala, pato ng mga Gen Z. Hindi alam. Church, iba ka. Ito ang naghihiwalay sa atin, sa tao sa labas. You have the truth. You have the Word of God.
Iba ang kilos mo, tanggapin mo ng iba ka. Yes, maaaring pagtawanan ka. Maaaring tanungin ka. Pero sabihin mo, hintay-hintayin mo lamang. Tingnan mo sa banda-banda riyan kung sino lamang. Sige. Kung sino ang papaboran ng Diyos, tingnan mo lamang. Bakit? Confident ako eh. Confident ako sa Ama ko sa langit. Sinong handa nang tumanggap ng himala? Kapag ang salita ay na-preach, yon ang gustong gawin ni Lord. Humanda ka. Tatanggap ka ng one day mo. Ang one day kasi himala eh. Ang one day isang bagay na mahirap kuhanin kung ikaw lang ang kukuha. Ang one day ay punong-puno ng biyaya. Yan yung mga big blessing. Maaari ang sasabihin mo, yung kaya talaga yung nangyayari, ang unang paraan para sa iyo to operate in God's kingdom, expect God's miracle. Expect. Okay. Kanya-kanya na tayo ng hingi. When the word of God abides in you and you abide kay God, ask whatever you will and it will be granted to you. Kung ako sa iyo, pananampalatayanan ko na yung kaunting salita. Yung kaunting salita na kayang magpaibo ng bundok, panampalatayanan mo na. Bakit? Wala namang mawawala sa iyo eh. Everything to gain, nothing to lose. Pwede wag kang manampalataya. Di kung paano ka dumating dito, yun din ang kung ano ka lalabas. Pero nanampalataya ka, naniwala ka, nag-expect ka. Aba, ay kandidato kang tumanggap. Are you here? Sige, tayo. Hindi mo kailangan ng maraming salita o maraming pangako. Ang kailangan mo ay kahit isa na pinaniniwalaan. Isa sa mabilis makanakaw ng joy ay kapag ka may nararamdaman sa katawan. Again, I always want to do this and I will do this again. Pati kayo nasa online. Hawakan mo yung parte ng katawan mo na may nararamdaman ka. Specifically, yung may bukol. Specifically, yung bukol ay nasa loob. Pero basta bukol, sige, hawakan mo. Lord, ang sabi mo sa iyong salita, ito ang mga tanda ng nananampalataya sa iyo. They will lay hands on the sick and they shall recover. Pwede naman ako po ang mag-lay hands sa sarili ko. Ang sabi mo sa iyong salita, this sign shall follow those who believe. Lord, ako na may naniniwala. At sabi mo sa iyong salita, Panginoon, by the stripes of Jesus, yung mga latay na tinamo ng Panginoong Jesus, yung masasakit na latay na yon, by the stripes of Jesus, we are healed. Walang ibang meaning yung healed na yon, kundi physical healing. Kalooban ng Diyos ang physical healing. Now, habang hawak mo yung parte ng katawan mong may nararamdaman ka, mag-expect because tayo ay nag-a-access sa kaharian ng Diyos where the principle of the natural world will be under it. Nasa ilalim. Kung sasabihin ng doktor, ito ang dapat gawin, ito ang dapat gawin, ang sasabihin ng Diyos, ito lang ang gagawin mo. Believe. Before you see it, believe. Because the just shall live by faith, not by sight. At habang hawak mo yung parte ng katawan na yan, I am declaring healing flow. And I am expecting na kagalingan ay magaganap at nagaganap as I utter the word. Healing flow. Healing flow. Healing flow. 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 O Panginoong Diyos na makapangyarihan, ang salita mo'y nananatili sa amin. Alam namin, Panginoon, na kalooban mo ang kagalingan. Kaya ngayon tinatanggap namin, Panginoon,
ang himala, lampas sa unawa ng mundo. Ano mang hinahawakan namin, ngayon, inaayos ito ng Panginoon. Inaayos ng Panginoon. Healing flow. 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 Now. Now. Sakit, labas. Labas. Sakit, inuutosan kita. I have authority over you. Labas! Sakit. I am calling your attention. You are under the authority of the truth. You are under the authority of the Word of God. The Word of God says, by the stripes of Jesus we are healed. That's the truth. At lahat ng sakit ay nasa ilalim nito, ng salitang ito. At ngayon nagaganap. Lahat ng sakit, by the stripes of Jesus, wala na yan. Now, we are healed. Pati nasa online, you are healed. Okay. Isa pa. Ito kanya-kanya. Ba't iba na to? Ikaw who is waiting for that something or somebody. Sige. Tell the Lord. Tell the Lord. One day yan ito, one day yan. This is the moment of your one day. Sige, tell the Lord. Lord, ito po'y nahingi na nila noon. Nahingi na namin noon, Panginoon. Pero Lord God, there is always a time when the time is ripe. And this is the ripe time. The right time. Nahingi na nila ito. Pero Lord God, I am releasing the word and it will be granted to you. Hindi kailangan ang sumigaw, ang kailangan ay maater sapagkat doon a-access ang kaharian ng Diyos by confessing His word. Ikaw ay humingi sa iyong ama at ang iyong amay mabuting ama, marunong magbigay ng mabubuting regalo. Ang hiningi mo'y mabuting regalo. Kaya, today, it will be granted to you. Pwede ba sabihin mo, yung ikaw lang nakakarinig, sabihin mo kay God kung ano yung hiningi mo? Sabihin mo. Pero sabihin mo, Lord, salamat sa one day kong ito at sabihin mo kung ano yun. Sabihin mo. Ang pagsasabi, nagpapasalamat ha? Nagpapasalamat. Because we live by faith, not by sight. At ikaw ay kumikilo sa kaharian ng Diyos na kahit hindi mo nakikita, ay totoo. Salamat, Lord. At tinanggap na nila ang kanilang hiningi noon pa. Ngayon. Ngayon. As it is in heaven, let heaven come to earth as it is in heaven. Let heaven come to earth as it is in heaven. Let heaven come to earth as it is in heaven.
heaven come to earth as it is in heaven. Let heaven come to earth as it is in heaven. Let your will let be done heaven on come earth to earth as it is in heaven. Your will let done on heaven come to earth Let your will as it done on earth. is On in earth. heaven. Let heaven come to earth as it is in heaven. Let heaven come to earth as it is in heaven. Let your will be done on earth as it is in your kingdom. Let your will be experienced on earth as it is in your kingdom. Let your healing be experienced right now on earth as it is in the kingdom. Let your answer to our prayers be manifested on the physical realm as it is in the spiritual realm. Let your will be done. Let your will be done. Let your will be done. Let heaven come. Let heaven come. Let heaven come. Let heaven come. Come. Let heaven 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 come. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Let heaven come. 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 In my spirit, ang saya-saya ko
Because I felt the assurance, ang daming tumanggap. Hindi ito sunod-sunod na testimony. Ito'y agawan sa pagtetestify. And many, napakadami sa atin, will say, yours is the power and the glory and the honor for what you have done. Yours. Yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Seselyuhan natin yung natanggap ninyo by saying, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Selyado, thank you, Lord. 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 Maraming salamat. Ang daming tumanggap. At naganap ang kalooban mo sa amin, as it is in heaven, as it is in your kingdom. Salamat po, Panginoon. This we pray in Jesus' name.